po sa ayon. Ready po? Genesis 6:9 to 13. Ready? Begin. Ito ang kasaysayan ni Noe, matuwid at mabuting tao si Noe noong kaniyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japhet. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyan ko nang lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Pagpalain nawa ng Panginoon, kanyang salita, tayo manalangin. Sa inyo, Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga ilang mga tatay na nandito sa aming kalagitnaan. At salamat, Panginoon, na kayo ay nagpahintulot na sila po ay makaparito ngayon. At naway, Panginoon, itong mensahe hindi lang po para sa mga tatay, kung hindi para sa bawat isa din. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang ating title, pamagat po ay A Father in this Most Difficult Time. Ang isang tatay sa napakahirap na panahon, o kaya sabihin natin, napakasama na panahon sa ngayon. May mga statistics na aking pong i-share sa inyo. 63% of suicides, yung mga nagpapakamatay po, ay galing sa mga tahanan na wala ang ama. 90% ay na mga lumayas mula sa kanilang mga bahay, galing sa mga bahay na wala pong tatay. 85% may mga behavioral disorders. Ibig sabihin, ay problema. Mga sabihin natin siguro juvenile delinquents, no? Galing sa mga tahanan na wala ang tatay. 71% of dropouts, yung mga hindi na nagpatuloy sa pag-aaral, galing sa mga tahanan na wala ang tatay. 75% na sila po ay na involved sa tinatawag chemical abuse, droga, marijuana at iba pa, galing po sa tahanan na wala ang tatay. At huli, 85% ng mga nabilanggo, wala ang tatay sa kanilang tahanan. Ganun po kalaki at kaimportante po ang role natin ng mga tatay. Now, ang ating pong bahagi o bahagi ng kasulatan na ating tatalakayin ay tungkol po kay Noe, at lahat na sa atin ay nakaaalam tungkol kay Noe. Di nyo ba alam na si Noe isang tatay? Wala naman sinabi dito na tatay siya. Pero binanggit po ang kanyang mga anak. So, automatic tatay siya. No? Bakit si Noe ay nagtagumpay bilang isang tatay? Number 1 po, ito sa atin mga tatay. Siya po ay lumakad sa Panginoon. He walked with God. Anong ibig sabihin po? Pag sabihin natin na walk with God, bago yan ay nasa talatang 9, kung ating pong tignan sandali. Verse 9, the same chapter 6. Binabanggit po rito.
Ito ang kasaysayan ni Noe, matuwid at mabuting tao si Noe. Noong kanyang kapanahunan, namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Sa chapter 7, verse 1, sumaglit tayo dyan, binabanggit din si Nabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa barko, sa lahat ng tao, ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. So, number 1 po, sa English, medyo malinaw na binabanggit. Ayaw ko lang sa Tagalog, pero hanap-hanapin natin yan. Diyan po sa nabasa natin po, number 1, dahilan po kung bakit lumakad siya ayon sa Panginoon o kalooban ng Panginoon, dahil siya po ay isang righteous man. Siya po ay isang matuwid na tao. Kung basahin natin po sa Roma, Kabanatang 5, talatang 19, ito po ang binabanggit, sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Sino po yung isang tao na napasunod sa walang sala? Ang Panginoong Yesus. Sa pagkakasala naman, wala nang iba kung hindi si Adan. No? So, ang righteousness sa harapan ng Diyos, yun po ang ibig sabihin na matuwid. Kaakibat yan sa chapter 8, mamaya ating babasahin yan. Pero nais ko i-emphasize po na kinakailangan nagtamo ng katuwiran sa harapan ng Panginoon ang isang masabi natin na tatay na lumalakad sa Diyos. Walking with God. Pag sabihin natin siya ay nagtamo ng katuwiran, ang ibig sabihin po niyan, siya po ay naging isang tunay, born-again child of God. Ang isa po na ilustrasyon patungkol po diyan ay yung nangyari po kay Adan at Eva. Nung sila po'y nagkasala, sinabihan sila ng Diyos, okay, para kayo ay mapabalik sa aking pabor, kayo ay maghanap ng tupa, patayin ninyo, at ang yung balat ng tupa ay inyong gawing damit. Dahil sa time na yon, sila po ay lahat mga hubot-hubad. Now, yung damit na dahil sa pagpatulo ng dugo ay nagiging simbolo po ng katuwiran. At ganun din po ang nangyari sa cross ng Kalbaryo. Narinig natin yung inawit ng mga kabataan. Nagkaroon tayo ng katuwiran, righteousness before God dahil sa ginawa ni Kristo Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya sabi ng Hebreo 9:22, kung walang pagpapatulo ng dugo, if there is no remission of sin, there is no forgiveness. So, lahat ng mga tatay, lahat din tayo, of course, no? Lahat tayo ay makasalanan. Pero magiging matuwid lang tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus kapag ang dugo ni Kristo Jesus ay atin pong i-apply sa atin. Ang ibig sabihin po, isang araw sa ating buhay, ating kinikilala na siya ating tagapagligtas at binayaran niya ang ating pagkakasala at tinanggap natin siya na ating tagapagligtas at Panginoon. Kaya't, sa madalit sabi, na i-apply yung bisa ng dugo sa atin. Nung siya po ay muling nabuhay, siya ay umakyat sa langit, sabi ng Biblia, siya ay umupo sa kanang kamay ng Ama. Anong ibig sabihin? Tanggap po, aprobado ang ginawa ng Panginoong Yesus para sa kabayaran ng kasalanan. Kaya ang gagawin lang po
ng bawat makasalanan, magsisi sa kanya pagkakasala, taos puso, magpatirapa sa harapan ng Panginoon at sabihin, Panginoong Yesus, hindi ko maliligtas aking sarili, Panginoong Yesus. Ako'y tumatanggap sa iyo na aking tagapagligtas at Panginoon. At antimano, siya po ay magiging righteous. Sa harapan ng Diyos, siya po ay matuwid, tanggap siya. Okay. Ano naman po ang blameless? Now, ito naman ay tumutukoy sa harapan ng tao. Ito yung katangian ni Noe. Sa harapan ng Diyos, walang masasabi ang Diyos sa kanya. Sa harapan ng tao, wala ring masasabi. So, atin pong tignan ang Roma, Kabanatang 8, Talatang 1. Yun po ay kahawig o kapariyo lang po actually. Sa Roma, sa ating binasa kanina, no? Sa isang bahagi. Sa Roma, chapter 8, verse 1. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa English sabi, there is therefore now no condemnation. Yung tawag dyan, justification. Parang masabi natin, wala siyang kasalanan. Parang ganun, no? Sa harapan ng Diyos. Now, sa harapan ng tao, siya po nagre-reflect noong kanyang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos, no? Sa pamagitan po ng kanyang buhay. Blameless. Pagkasabihin blameless, o kaya wala kang may pukol na yung blame o kaya yung ang buhay niya ay isang blessing, no? Kapag ang isang Christian ay talagang tunay na born again, ano sabi ng Bible? Ang sino mang na kay Kristo Jesus, ano po? Bagong nilalang. Bago na siya. Ang buhay ay iba na. At ngayon po, sa harapan ng tao, magugulat ang tao, yan, di ba? Mamatay tao yan, katulad kay Pablo, atin pong dinalakay. Di ba ito lasinggero? Di ba ito babaero? Ito ganito lahat ng mga nakikita. Ngayon, bakit naging iba na siya? Dahil po, ang isang ginawang matuwid ng Panginoon, no, sa pamagitan ng kanyang dugo, ay nagiging bago ang kanyang buhay, nagiging blameless siya. Wala kayong mapupukol na mga parang anong uri ng kalikuan o mga uri ng baluktot na buhay. Wala na, no? No, hindi naman na hindi siya nagkakasala. Nagkakasala nga siya. Pero hindi po siya katulad ng pamumuhay ng mga tao na sa panahon ni Noe. No? Kaya nga, blameless siya. Sabi ng, mayroon pa tayong isang bahagi na titignan diyan. Sa chapter 6, verse 8, yan din po ay nasa Genesis. Ano? Chapter 6, at saka verse number 8. Okay? Binanggit dito, okay, ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Sa previous na mga verses, lahat sa harapan ng Panginoon, sabi niya, napaka masama ang kabuuhan ng katauhan. Pero isang tao ang nakakuha ng pansin ng Diyos, si Noe naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. So, ang isang blameless sa harapan ng tao, sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao, ay wala kang masasabi. At ngayon po, pag sabihin natin, walk with God, sa chapter 8 naman ang ating babasahin po, chapter 8 ng Genesis, at saka verses 20 at saka 21. No po?
Si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh, kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. Nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao, bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Pagkatapos na ito po ng lunod, no? Yung lunod ang kabuuan ng sangkatauhan, nung lumabas po si Noe, kasama na po ang mga hayop, ay agad-agad siya po ay, ano ang kanyang unang naisip? Magtayo po ng altar at mag-alay para sa Panginoon. At yan po ang masabi natin, ang karakteristik ni Noe, kung bakit siya ay laging lumalakad sa Panginoon. Meron po siya na tinatawag life of worship. Lagi po nakipag-commune siya sa Panginoon. Laging mayroon siyang ugnayan sa Panginoon. At sa ngayon po, ano ang maari na masabi natin na yan, isang tao na yan, isang lalaki na yan, isang babae, siya ay lumalakad sa Panginoon. Number 1, araw-araw binibigyan niya ng pagkakataon na basahin po ang salita ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, man shall not live by bread alone, but ano po? By every word that proceeds from the mouth of God. Ito, galing ito. Lahat, nandito na. Pangalawa po, mayroon siyang prayer life. Yan ang makita niyo kay Noe. Agad-agad, lumabas si Noe. Pagkatapos po ng paglunod, at siya nag-alay, nakipag-usap sa Panginoon. At ang isa din, medyo advance na konti, mayroon tayong witnessing. Nagbibigay tayo ng patotoo tungkol sa nangyari sa ating buhay. Katulad po ng testimony kanina. At minsan, atin pong ikinahiya. Hindi po. Dapat po sabihin natin, ako ay walang kwentang tao, binago ako ng Panginoon. Yan, patotoo yan. Ang saving power ng Diyos at pagbabago niya. No? At ano pa po, maaari din na naglilingkod na siya. No? Kung sabihin na siya ay bago na siya, may paglalakad o walking with God, tapos hindi naglilingkod sa Panginoon, paano natin mapapatunayan na siya talaga ay lumalakad sa Panginoon? Hindi naman naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po, maraming parang struggles ang mga mananampalataya. Yung Sunday, parang ginagawa natin yan na isang struggle. Pag Sunday. Yung Sunday, simula po sa Genesis hanggang sa Revelation, may araw talaga po na pagsamba para sa Kanya. Yan ang sabi ng Panginoon, lahat ng araw sa inyo na yan. Pero isang araw lang sa Old Testament, Saturday. Ibukod nyo yon. At lagi natin binabanggit na stricto ang Panginoon pag-impose ng Sabbath. Wala dapat lumalabas. Nandoon lang sila, ang tradisyon ng mga Hudyo, pag Sabado, nandiyan sila lahat, buo na pamilya. At yung ama ang nagbabasa po ng Bible. Yung hindi Bible na kompleto, kung hindi yung Pentateuch pa noong time na yon. 5 books of the Old Testament. Binabasa nila po yan. No? At nagkakaroon sila ng pag-aral. Sino ang nagtuturo? Yung mismong ama. Siya po ang yung nagpe-preside doon sa hanggang alas 6 ng hapon. Simula po alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Sa Kanya yan. Sa Panginoon yan. One time, may nakita sila namulot ng mga panggatong. Anong ginawa nila? Pinagbabato. Kasi
pinapakita ng Panginoon, seryoso siya. Ako, Diyos, kung ako ay kinikilala no Diyos, bakit ako hindi sinasamba? Kaya nga hindi po yan debate. Pag linggo, automatic ang isang lumalakad sa Panginoon, siya ay may araw ng pagsamba sa Diyos na kanyang nakilala. Ang hirap, parang ang sakit sa pakiramdam. Bakit Christian naman ito? Bakit ginawa niya o ginamit niyang araw na yan para sa Panginoon, para sa pagtrabaho? Ay, mamaya, aking talakayin yan ulit sa ating konklusyon. No? Okay po. Pangalawa po, kasi po, ating oras, pangalawa, he witnessed to the unsaved or the wicked. Sa ilang mga passages po sa Bible, halimbawa po, Hebreo 11:7. Pwede natin basahin yan. Okay? Sinasabi, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Wala pa yung flood na yon, ay pinahiwatig na ng Panginoon, mangyayari ang isang universal na paghukom. Ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kaniyang pamilya ay maligtas sa pamagitan nito'y nahatulan ng sanlibutan. Ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kaniyang pananampalataya sa Diyos. Kaniyang parang nagpapatotoo siya, no, sa buong daigdig na yon sa panahon niya. Sa 1 Peter po, chapter 3, verse 20. Ito po. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginagawa nito ang daong. Doon ay ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Ang implication dyan, habang kinoconstruct po yung arko, no? Ang lahat ng mga tao ay nakakasaksi at nakakapanood sa mga ginagawa. Now, 2 Peter 2:5, okay? Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nag-aral tungkol, i-underline natin, underscore, na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Si Noe, habang nag-construct, may ang mga kasama niya na nag-construct o nagtayo ng arko na yon, mga anak niya. Habang ginagawa po yon, si Noe, nangaral, nag-preach. Aking sinusuri talaga, no? Parang, it seems as though, kasi 600 years old na si Noe nung time na yon. Pero wala, hindi naman siya masakitin, no? Malakas pa rin. Ang nangyari po ay ganito. Si Noe ay nagkaroon siyang 2 weeks talaga upang i-warn o bigyan babala ang mga tao sa paligid. Now, tinawanan lang po si Noe. Bakit na wala talagang na-convince si Noe? Sapagkat, ito po mga kapatid, never sa panahon na yan ay nagkaroon ng ulan. Walang ulan sa panahon na yan. Kaya, ang mensahe ni Noe, hoy, gugunawin ng Diyos sa pamagitan ng baha ang buong daigdig. Kailangan magsisi kayo, lumapit kayo sa Diyos. Lahat ng mga tao ay parang parang hindi mapigilan sa kakatawa. Ano ba ito? Buang-buang yata itong Noe na ito.
Muuulan, ang buong daigdig ay aapawan ng tubig baha. Paano ba yan? Wala namang ulan. Never na umulan po sa time na yon. Pero ngayong ating nabasa kanina, si Noe, hindi lamang po na righteous, blameless sa harapan ng Panginoon, man of faith. Pinaniwalaan niya, sinabi ng Diyos, magkaroon ng universal flood. At pinaniwalaan niya po yan. At yan po ang kanyang sinabi. Parang buang-buang siya. No? Parang ulol siya. Ano ba taong ito? Anong sinasabi ulan? Wala namang ulan. Ano ba yung ulan? Yun. Sila ay hindi naniwala. Now, tayo po ay dumako na po sa ating third point at ito po ang aking bigyan ng emphasis po, mga kapatid. He won all his family. Balik tayo po sa 2 Peter chapter 2 verse number 5 po. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang ilan po? 7 niyang kasama. Now, sino-sino po yung napapaloob sa 7? Sino po yan sila? 3 mga anak niya na babae at ang kanilang mga kanilang asawa. 6, asawa niya, si Mrs. Noe at si Noe mismo. 8 lang po ang nailigtas. Pero ang point natin dito ay ito. Tiniyak ni Noe po na hindi mapapasama dito sa paghukom, paglubog, universal flood ni isang miyembro ng kaniyang pamilya. Hindi niya pinahintulutan. Nagsumikap si Noe, kasi ang iba naman siguro ng mga miyembro ng pamilya niya, nagsasabi, si tatay, buang-buang na siguro ito. Anong ulan na yan? Wala namang ulan. Pero, alam ko po, tinarbaho ito ni Noe, pinag-pray niya ito, at ginawa niya ang kanyang bahagi upang madala niya sa Panginoon ang kanyang buong pamilya. Ngayon po, sa panahon natin, nabanggit sa 4 Gospels, katulad din sa panahon ni Noe. Ang mga tao ay naglalasing, nag-aasawahan, nagbibigay ng asawa, kung ano-ano lang yan, ang immoralidad na talamak sa ating kapanahonan. Yun. Medyo, minsan tayo ay, lagi natin binabanggit, na lulungkot tayo. Yung mga kabataan natin, lalo na sa mga kababaihan, na dadala sa yung panahon na katulad ng panahon ni Noe. Asawa, kiri-kirida, yung live-in. Yan ang takbo ng panahon sa ngayon. At nadadala karamihan. Now, pahintulutan ba natin mga kapatid, diyan sa ating pamamahay, mapunta sa ganon? May isang preacher na siya po ay nagbigay ng message. Sabi niya, mapapayapa kaya, ito basahin nyo, hindi ko na ma-memorize yung pangalan. Mapapayapa at happy kaya tayo, mapunta tayo sa langit na alam natin nasa impyerno yung ating mahal sa buhay. Ano sa tingin nyo? Mahirap mag-enjoy. Alam nyo, mahal nyo sa buhay nandoon sa impyerno. Kasalukuyan kayo nag-i-enjoy sa langit, kasalukuyan din siya ay nagdurusa doon sa dagat-dagatang apoy. No? Biyaya lang Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, papahiran niya ang mga luha. Medyo
nagpapagising din ng consciousness ko. May luha ba sa langit? Di ba, ano na tayo? Kung ano na, yung tinatawag na glorified body, bakit may luha? Pero sabi ng Bible, ang God will wipe away all their tears. Sa anong haba ng panahon yan, ang damdamin natin, ang consciousness natin sa ngayon po, wala pong pagkakaiba kung tayo mapunta po sa langit. Ang pagkakaiba lang sa ngayon, sa kasalukuyan, may katawan tayo di ba? Pero, pag ang kaluluwa ay umalis po sa katawan, andyan ang kabuuan ng ating consciousness. Di ba yung taong napunta sa mayamang tao, napunta sa impyerno, sabi niya kay Abraham, palihog, please, Abraham, suguin mo si Lazaro. Sausaw yung kanyang daliri. Ako'y nahirapan dito. Bakit? Soul na siya. Bakit? Nagkakaroon pa siya ng kanong damdamin, no? Mga kapatid, ito po, seryoso na bagay. Ang atin pong family, cargo natin yan. Amen po? Matapos natin nag-witness sa kanila, matapos tayo na nalangin sa kanila, nagluhod tayo sa kanila at ayaw nila, so, pawalang sala na tayo ng Panginoon. Siguro mabawas-bawasan ang guilt natin, no po? Pero ang laki ng bigat ng guilt natin kapag yung ating mga loved ones napunta sa impyerno, wala tayong ginawa. Si Noe, alam ko po, gumawa siya ng lahat ng magagawa niya para lang madala niya talaga at nag-successful ang kanyang efforts. No? Kasi yung mga anak niya, wala namang pagkakaiba talaga sa mga tao sa paligid. Pero napapaniwala niya. Ang akin pong pakiramdam ay ito. Ito po ang puso ng Ama. Ang kanya talagang hinaing, ang kanya talagang damdamin, heartfelt desire niya talaga. Mawala lahat ng mga tao sa paligid, mapunta sa impyerno, huwag na huwag lang ang aking pamilya. Masakit po yan. Tama po ba? So, hindi ko makalimutan po si Jack Hyles. Yan, minsan pinapanood namin kasama kay Sadji. Si Jack Hyles. At that time, world's biggest Sunday school yung kanya at church nila. Bago pa itong pinakamalaki ngayon kay Joel Austin, no? Kasi si Jack Hyles, may ama siya na hindi sumampalataya talaga. So, one time, dinala niya sa church at sabi niya, siya ang preacher at in-individualized, dinuro-duro na niya yung kanyang ama niya. Hey, man, repent of your sins. Come to Jesus Christ or you will go to hell. Alam nyo, ito, kwento ni Jack Hyles. Si Jack Hyles, wala na rin siya ngayon. Kinuha na rin siya ng Panginoon way back mga 90s, no? Yung kanyang ama, sa tindi ng kanyang resistance, yung kanyang pag-ayaw, humawak po siya sa likuran ng yung bench, sa atin ngayon, mga plastic. O, yung, bench, humawak siya sa likuran ng bench. At, laki daw na tao at saka powerful person daw. Bumaon yung kanyang kuko doon sa bench. Sa pigil na naayaw talaga, sabi niya, ito ang dahilan kung bakit everywhere I go, I witness to people about Jesus Christ. Kasi tuwing naalaala niya raw yung kanyang ama, punta sa impyerno. Alam niya na punta sa impyerno yung ama niya. Sabi niya, binabawi ko na lang, kahit saan ako mapunta,
Kahit na may mekaniko sa ilalim ng kotse, ay papasok yan sa ilalim ng kotse at doon mag-witness yun. Lahat. Wini-witnessan niya kasi sabi niya parang pambawi lang ito. Dahil nga ang ama ko ay napunta sa impyerno. Pero hindi po yan maganda o madali batahin, mga kapatid. No? Pero ito po, wala, napunta, napahamak, napunta sa impyerno, ang kalahatan ng mga tao sa panahon ni Noe. Hindi, except ang kanyang pamilya talaga. Mga kapatid, andyan yung holy na task natin, ating pamilya. Now, kung talagang matigas ang tingkoy niyan, ay, ibig sabihin, matigas ang ulo. Ginawa nyo na ang lahat. Pinag-pray nyo na talaga. Wala. Baka hindi siya tinatawag sa kaligtasan. Pero nagawa na natin lahat, pinag-pray natin, inibita natin siya, binigyan natin siya ng pagkakataon. Kasi po, minsan, pag linggo, sarili nyo lang binibit-bit nyo. Lalo na sa mga misis. Sarili nyo lang binibit-bit nyo. Lahat ba nandyan sa pamamahay ay nakakilala na sa Panginoon? Are they heaven-bound or are they hell-bound? Lahat, ano na po ito? Last na lang po ito. Ito, common sa atin, pero ito po, parang atin na lang pong gawing conclusion. Matthew chapter 6, 32 at saka 33. Ayun. Hindi ba ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Yung mga pagkain, damit, bahay, lahat-lahat po, no? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat na ito. Wow! Pambihirang Ama ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo. Ito na, lagi natin kinukot. Ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Lagi natin binabanggit kasi yun lang ang kondisyon. Unahin natin siya. Gusto nyo ba matamo ang lahat-lahat? Parang sitting pretty tayo, buhay hari tayo, ay pwede po yan. Lahat, sabi niya, kanyang pangako po yan. Lahat ng ito, ibigay ko sa inyo. Pero, kailangan talaga, itong Ama natin, malambing na Ama, mapagmahal na Ama, bigyan naman ninyo siya ng pansin. Bigyan naman ninyo siya ng araw niya. Lahat ng araw sa atin, di ho ba? Kaya nagigilty ako, ayaw ko sa inyo, mas mahaba yung time natin sa cellphone. Aber, tama pa? Ha? May tama ba ako? Oh. Sino sa inyo ang hindi nagse-cellphone? Tingnan ko nga inyong kamay niyo. Yung hindi nagse-cellphone. Ayun, lahat nagse-cellphone. Ilang oras binibigay natin sa cellphone? Yung sabi ni John MacArthur, there is a modern day idol. Diyos-Diyosan, cellphone, gadget. Tawag niya gadget. Kasi pati yan. Tablet, yung computer na yan, laptop, maging ating modern day idol. Pagka ang isang anak ng Diyos, hindi siya lumalakad sa Panginoon, mahirapan talaga siya magiging isang convincing witness. Mahirapan. Sabi mo, ma or pa, halik kayo, punta kayo sa church para makapakinig kayo. Oh, by the way, sa last Sunday natin ay ating Gospel Sunday. Pagkakataon naman po ninyo na inyo pong dalhin sila sa makapakinig sila ng Gospel. Kung hindi naman talaga sila lalapit sa Panginoon, ginawa nyo na po ang inyong bahagi. Amen po?
Ha? Kung wala, malaking pagdurusa, pagsisisi, aabutin natin po. Tayo po ay magsitayo. Ngayong umaga, tayo po ay salamat sa Panginoon. May mga kalalakihan tayo dito. Pero pag-pray nyo sila, lalo na mga asawa, inyong mga asawa, no? Ipag-pray nyo sila na talaga sila ay maging matagumpay sa kanilang Christian life. Maging patutuo sila, no? Godly sila. Lalakad sila ayon sa kalooban ng Panginoon. Magtagumpay talaga sila. So, bago tayo ay lumako sa ating closing prayer, ako muna ay mag-invite. Kung mayroon sa atin dito na talagang hindi niya 100% na alam na pag siya mamatay, mapunta siya sa langit. Ako po ay nagbubukas ng pagkakataon na kayo po, gawin nyo na ito. No? Take advantage of this opportunity. Come to Jesus. Tanggapin siya sa inyong puso. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po na minsan pa inyo kami pinaalalahanan na ang kapanahonan ni Noe ay amin din kapanahonan sa ngayon, Panginoon. Yan ang pinapatutuo sa mga Gospels. As in the days of Noah, so shall it be before the coming of the Son of Man. Lord, kung mayroon po sa aming kalagitnaan ngayon, na hindi pa niya nasigurado na siya ay isa na tunay na anak nyo, mangusap kayo sa Kanya, Panginoon. Kung ang Panginoon ang usap sa inyo at nais yun siyang buksan sa inyong puso, anyayahan tanggapin na inyong tagapagligtas at Panginoon. Ako po ay nag-aanyaya na inyong itaas ang inyong kamay, Pastor. Please pray for me. Akin pong binubuksan aking puso. Tinatanggap ang Panginoong Yesus. At yan ang aking desisyon sa oras na ito. Meron po dito, mga tatay, kayo ba ay sigurado, 100% kayo ay pupunta sa langit? Kayo ay tunay na born again na? Kung hindi pa, sa time na ito, kunin ang pagkakataon. Meron dito sa atin. Ako'y nag-aanyaya lang, ginagawa ko lang bahagi ko po. Sa mga tatay, sa mga nanay, kung hindi pa nakatitiyak na sila ay tunay, kahit sino na, no? Hindi pa sila tiyak na sila ay tumanggap na sa Panginoong Yesus. Naindoon ba? Raise up your hand. Lord, kikita niyo ang mga puso, ang aming mga puso. At kung sakali man, Panginoon, meron sa amin na siya ay hindi pa talaga tunay na ligtas, patuloy niyo siyang kausapin hanggang, Panginoon, siya ay magpasya na talagang sumuko sa inyo at mapapabilang katulad sa 8 na mga kaluluwa na naligtas sa panahon ni Noe. At inyong ipaintulot, Panginoon, ang inyong salita ay hindi babalik sa inyo na walang kabuluhan, bagkus ito, Panginoon, ay gagawa't gaganap sa inyong nilalayon. In Jesus' name, Amen. Tayo ngayon po ay maglingkod o magsamba sa Panginoon sa pamamagitan po